gagalawin yan, eh may edad na si nanay. Pag may compression fracture kasi yan, hindi na pwedeng galawin. Kasi mababasag yun. Ngayon, because of aging, tandaan nyo, pag may edad tayo, rumurupok ang mga buto natin. Hindi siya advisable na bone cracking. Meron dito ang kopya. Ayun pala eh. Tandaan nyo, pag magpapagamot kayo, kahit saan man kayo pumunta magpagamot, dalhin nyo yung mga medical files kasi ang laking bagay nun. Pagka yan, pag hindi kasi natin dinoble check yan, ang kalalabasan yan, double damage. Okay, sana po maintindihan nyo. Dito po, hindi po tayo ordinaryong manghihilot lang. Ano po tayo, syempre, advance po tayo. Kaya, checking ko po yung... Tatawagan mo yung tao sa inyo, papicturean mo lang. Kasi sir, hindi yan safe pag maedad na, hindi safe na i-bone setting. Lalo kung balakang. Maaring mabasag yung ganito ni nanay. Ito yung mga sanga-sanga na yan. Oh. Yan mga yan. Pag nabasag yung spinous process ni nanay, imbis na nakakatayo pa siya, magiging worse. Hindi na siya makakatayo. Ito nga yung pinabasa ko kay ChatGPT. Nagamit mo nun. May bali. Yun nga din. Ito na nga. Okay. May bali o fracture sa mga buto sa gulugod, sa vertebrae o vertebrae or gulugod. Ito ang vertebrae. Kaya nga na sinasabi ko sa inyo, yan. Pag nagkamali ka lalo, di ba, sabi natin may biyak na dyan, may fracture na. Pag ginagawa yung makakrush yan. Lalo. Imbis na nakakatayo si nanay mo, mamamanid ang buong balakang yan because nandito sa gulugod or sa yung spinal cord na tinatawag na spinal cord direct to the brain. Malulumpo ka lalo. Ito na yung binasa ni ChatGPT. Okay. May bali sa mga gulugod, vertebral body, sa L1. L1, ito. L1, L2, L3, L4, L5. Okay? L1, malubha, severe. Okay? L4, L5, katamtaman to moderate. Medyo bago. L3, luma at mild. Posibleng dahil sa osteoporosis, marupok na buto. I'm sorry. Dito pa lang sa dalawa na to. Osteoporosis, kahit isa nga lang, itong L1 lang. Itong severe na fracture na to. Kahit 2 years ago na yan, sir. Sir, hindi. Ang fracture po, dumidikit lang po siya, nagkakaroon ng calcific. Pero hindi na po nababago yung form. Kumakapal pa po yung form. Kanyari, ano bang example? Ganito kasi nangyayari. Pag may fracture ka, eto, sabihin na natin itong buto to. Kanyari, nabasag itong buto. Nabasag ito, na-crack. Dumis. Dumidikit yan, kaso may parang siya. Ano nga, calcific ang tawag doon. Kakapitan siya ng iilumin siya ng blood vessel. Didikit siya ng parang... Basta makikita mo sa x-ray, hindi mahirap ipaliwanag eh. Para siyang basta dumidikit siya kaso, ang itsura nga nun, mababago yung form. Ngayon, pag ginalaw mo yung marupok na buto, ang osteoporosis naman ganito. Hollow na yung buto ni nanay sa loob. Osteoporosis means, ganyan hollow na yung nagkakaroon ng compression fracture sa mga ating vertebral body. Pag mayroon tayong osteoporosis, pag nadulas si nanay, nabagsak siya, or nadulas, sabihin na natin napaupo siya ng malakas, ayan, mababasag yung vertebral body ni nanay. So pag nangyari yun, ayan, masakit ang balakang niya. Ang pinaka-the best na talaga gagawin niya ni nanay, magbabitamine siya sa buto at palagi siyang naka-back brace. Tapos, hanggat maaari, huwag siyang palakarin ng malayo. Mag-wheelchair. Ire-reserva nyo lang yung tayo nyo para lalo kayong gumaan pa yung paramdam, hindi masaktan. Ire-reserva nyo lang yung tayo nyo paglilipat kayo sa higaan, pupunta kayo ng banyo. Pero kung kayo ay gagala, mas the best na naka-wheelchair na kayo. Okay? Hindi kayo uubra sa mahabang lakaran. Kasi umiidad na kayo. Yung osteoporosis at fracture, pag nagsabay yan, wala. Very fragile kayo. Konting tabig sa inyo, correct. Hindi kayo pwedeng matulak ng bata sa likod, magganon kayo. Kasi hindi siya para sa akin.
Hindi siya para sa akin. Ang pinaka-the best na gagawin dyan, mag-vitamin sa buto para makontrol pa. Makontrol pa yung pagkasira ng ano. Yun ay calcium na may vitamin. Hindi siya pwedeng ano, huwag niyo siyang ilapit sa mga kagaya kong mga bone setting. Mapapasag ang balak niya pag hindi kayang umintindi. Nilit nga siya ng ano eh, patunay. O ano nangyari? May nakatulong ba? Kaya nga nandito rin yan, nasaktan lang si nanay. Hindi nga para yan sa paghilot kasi marupok na ang buto ni nanay. Ang pwedeng gagawin lang dyan, haplos lang ng pagmamahal. Parang nilalambing-lambing lang, ganyan lang ano. Pag makirot yung laman ni nanay, ayan, haplosin nyo ng pao. Ganun-ganun lang. Sa akin ba yung mga natin yung kanyang, kasi medyo lumit na si nanay. Kasi nga nagkaroon na ng compression fracture. Pagka nagkaroon nga ng fracture, siyempre bababa ang ano, hindi niya pwedeng i-extend na, hindi niya na pwedeng i-stretch yun. Pag in-stretch niya ng pilit yun, puputok nga yun. Lalong puputok yun kasi nga marupok na. Ang ibig na, Hindi pwede siyang gano'n. hindi na siya pwedeng pilitin na yan, iinatin. Mababasag nga yung mga vertebral body niya. Hindi, kung daan Basag na po talaga. Sir, yung kung pag po wala naman po itong pain, nararamdaman ko na parang naganit yung ako. Ayun nga po hindi na po siya talaga pang ano. Yung nararamdaman nyo, pangkaraniwan po yan sa osteoporosis. Humihina yung buto nyo at fracture. Ang ibig sabihin ng fracture, basag po yung buto nyo dyan. Base po dyan sa result. Yung L1 nyo po ang may fracture. Yung L4, L5, moderate. May osteoporosis yung L3 nyo. Ngayon, Osteoporosis doon sa sampay ko. osteoporosis means paghina mismo ng laman ng buto, yung pinakagitna ng buto. Yun pong ibig sabihin nun. Di ba't sabi na sa boundary lang ako? Sabihin na natin nasa boundary kayo, pero yung fracture sa L1 nyo, hindi po kasi pwedeng galawin ang L1 lang. Hindi po yan kayang i-adjust na hindi tatamaan yung L1. Pag in-adjust po yan, isang squeezean po yan. So yung may crack na ano, kung mga disc problem lang kayo, pwedeng i-adjust. Pero pag may fracture po, gagalaw po yan. Maaari nga pong magkanda-bangal-bangal ito. Tinuro ko sa inyo kanina. Mababangal yan. Pag nabangal yan, mamamanhid na yung buong katawan nyo, mapaparalisa kayo. Ganun po mangyayari dyan. Worst case scenario, magkukulaps kayo. Magsisisure kayo kasi pag tinamaan yung spinal cord nyo, matik, titirik yung mata nyo, magsisisure kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Dahil connected po yan sa brain. Pag tinamaan po yung nasa loob na cord niyan, yun nga yung spinal cord. Kasi nga may basag na po. Pag naitulak yun, magkukulaps kayo tapos unti-unting mamamanhid. Ngayon, samantalahin nyo, nakakatayo pa kayo, blessed pa kayo. Pag pinagalaw nyo yan, imbis na nakakatayo kayo, mababasag lalo yan, hindi na kayo makakatayo. Kaya nga, ina-advise ko lang kayo, pinaka-the best niyan, magwi-wheelchair kung kayo ay gagala. Yung tayo nyo na yan, i-reserve nyo lang pag kayo pupunta ng banyo at maghawak kayo ng cane. Uupo kayo sa ano, lilipat kayo sa mga higaan. Ganun lang po. Okay, wala po akong magagawa dyan. Sa mga gantong pagkakataon naman, hindi ako nanginingil. Ang sa akin, mapunta kayo sa tamang proseso o sa tamang para sa inyo.